Disclaimer: ang bawat opinyon at ideya na ipinahayag ng mga individual ay batay sa kanilang pansariling pananaw at hindi ito kumakatawan sa opisyal na posisyon ng organisasyon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Alhamdulillah, dito tayo muli sa ating programa, ang Detox. At ika-8 episode na po tayo ngayong araw, alhamdulillah. At sa episode na ito, inshallah, ay pag-uusapan natin ang tungkol sa freedom of speech. Ito ay kabilang sa mga may init na issue na ating nangyayari sa ating ngayon, na dapat nating bigyan ng linaw. Ito nga ba ay isang malaya o bukas na kalayaan? O ito ay isang kalayaang may kalakip na responsibilidad? Ito, insyaallah ta'ala, ang bibigyan linaw ng ating programa ngayong araw, ng episode na ito. At insyaallah ta'ala, bibigyan linaw ito kasama ng ating ginagalang Sheikh Muhammad Saddam Naga. Sheikh, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamu warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Kumusta po kayo? Mabuti naman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ano po ang expectation or masasabi ninyo sa ating topic ngayon na tatalakayin? Ang paksa na ating tatalakayin sa araw na ito ay isang napaka-interesanteng topic sapagkat ito ay napapanahon. Yes. At saka maraming mga pwedeng mga katanungan na pwedeng mabigyang linaw sa episode natin na tatalakayin sa araw na ito. Mashallah. At excited na din kami. At for sure, ang ating mga kasamahan sa Vinyo, excited na din. Ganun din, inshallah ta'ala, ang ating mga tagapanood. At inshallah, marami tayong mabibigyan linaw tungkol sa issue na ito, sa episode na ito. Biidnillah, hinihiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ang tawfiq. Sheikh, pumunta tayo diretso sa ating topic, tungkol sa freedom of speech. Sa pagtalakay natin dito sa freedom of speech, gusto po natin maunawaan ano po ba pala ang pananaw ng Islam patungkol sa freedom of speech? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Una sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa sa lahat ng mga kasamahan natin dito sa Al-Jalsa Salih sa pag-imbita ninyo sa akin sa napakagandang programang ito. Patungkol dun sa question, sa katanungan, kung ano yung pananaw ng Islam patungkol sa freedom of expression na kung tawagin ay ang malayang pagpapahayag. Yes. Kung ating titingnan ang mga katuruan ng ating relihiyong Islam, ito ay nagpapahintulot sa mga tao, especially sa mga Muslim, na ipahayag nila kung ano man ang nasa saloobin nila, ang mga idea o di kaya mga pananaw na kanilang nasa loob nila, ngunit may mga hangganan o limitasyon. Ito ay pinahihintulutan ng ating relihiyong Islam as long as ito ay naaayon sa katuruan ng ating relihiyong Islam. Halimbawa nito ay pwede mong ipahayag ang iyong mga idea, pananaw, as long as hindi ito makakasira sa kapwa mo o di kaya ay yung mga karapatan ng kapatid nating mga Muslim ay maaapakan mo. In fact, ang ating relihiyong Islam ay nagtakda o di kaya pinag-utos niya na ihayag ng isang mananampalatayang Muslim ang kanyang mga idea. Halimbawa nito ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kayo ay magsalita ng mabuti upang ituwid sa inyo o di kaya ay ayusin sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mga gawain at kayo ay patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah. So ibig sabihin, Sheikh, ang freedom, ang kalayaan sa pagpapahayag, pinahintulutan ito ng ating relihiyong Islam.
Gayunpaman, ang ating relihiyong Islam ay naglalagay ng mga limitasyon Mm. at ang dahilan ng limitasyon na ito ay proteksyon o Mm. pag-iingat sa maaari ding karapatan ng ibang tao dahil sa sila ay maaaring masaktan o dahil maaari ito ay mapinsala. So, ang batas ng Islam sa pagbibigay ng limitasyon na ito ay kung ibig sabihin po, pangangalaga Mm. sa maaaring ikakadulot nitong kapinsalaan dahil sa pagpapahayag. Tama, tama ka diyan, Sheikh, Abdul Jabbar. In Mm, fact, tungkulin ng isang Muslim na ipahayag niya ang nasasaloob niya mm, kapag ito ay, ipinag-utos ng Islam. Halimbawa, ang pagbibigay ng payo, yes. ito ay, pinag-utos ng Hmm, Islam. Kung makita mo ang iyong, kapatid na may pagkakamali siya, tungkulin mo bilang, Muslim na ipahayag sa kanya mm, ang, makakabuti sa kanya. mm, Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinu an-nasiha." Ang yes. relihiyong Islam ay pagbibigay ng payo sa iyong Mm, kapatid na Muslim. Ngunit hindi ito magiging, dahilan upang, magmalabis ka sa magmalabis. pagpapahayag mo ng iyong, karapatan o di kaya pagpapahayag mo ng iyong, idea. Yes. Halimbawa, ikaw ay, magsisinungaling o di Mm, kaya ay manlalait ka ng ibang tao, mm, So ito ay mga, manginginsulto. ipinagbabawal ng ating, relihiyong Islam. So, kailangan lang sa pananaw ng Islam ay ipapahayag mo ang mga idea mo o di kaya yung mga pananaw mo na may mga limitasyon na nakabatay sa Sharia, Mm, na ito ay, ang pangangalaga sa katarungan di kaya ay sa pagsasabi ng mga mm, mabubuti yes. towards sa iyong, Fellow people, yes. kapatid. Okay. Yes. Kasi 'di ba ang Islam ay sinasabi nga din na man kana yu'minu billahi Mm. wal yawmil akhir falyakul khairan aw Oo. liyasmut. Oo. So ibig sabihin, ang isang Muslim ay maaari siyang magsalita, magpahayag, Mm. gayunpaman siguraduhin niya na ang kanyang sasabihin ay hindi makakapinsala, Hmm. hindi makakasira. Tama. Opo. And, matandaan ko din siya itong salita na kung hindi ako magkakamali ito ay bumabalik kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung sinabi na, "Qulil haqq Walau walau kana murra." 'Di ba? Oo. Sabihin mo ang katotohanan kahit Ay pa man na ito ay ay mapait. mapait. So, ito ay klase ng pag-utos din na o pagbibigay kapahintulutan sa taong ipahayag niya kung ano ang kaniyang ninanais, komento, opinyon. Gayunpaman, kahit na kung ang sasabihin niya ay medyo mabigat, medyo mapait, ay gano'n pa din, nandoon pa rin kumbaga sa Islam ang pagpapaalala sa'yo maging responsable. Tama, MashaAllah. Ngayon Sheikh, um, gusto natin bigyan ng pagkakaiba ang malayang pagsasalita at responsableng pagsasalita. Kumbaga, malayang pagsasalita, responsableng pagsasalita. Alin nga ba ang tama at ano ang batayan nito sa Quran at Sunnah? Ang malayang pagsasalita, ito ay tumutukoy sa karapatan ng isang indibidwal Hmm, na ipahayag sa ipahayag ang nasasaloobin niya, maging ito man ay makakabuti o makakasama, mm, ang epekto nito ay masama o di kaya ay mabuti. Sa konseptong ito, hindi na isinasaalang-alang mm, ng tao mm, ang magiging resulta ng kanyang, mm, pagpapahayag ng mm, kanyang saloobin o di kaya pananaw o idea. Ah, sa, responsableng pagsasalita naman o o pagpapahayag. pagpapahayag ay ito ay tumutukoy sa pagpapahayag din ng mga saloobin, ngunit ito ay may kaakibat na paggalang, disiplina at makatotohanan ang mga sinasambit mo. Kasi, ang isang tao, lalong-lalo na ang Muslim, ay alam niya sa sarili niya na bawat salita na kanyang binibitawan, ito ay may kaakibat na responsibilidad, di Mm, kaya ay, pananagutan sa Allahu yes. Subhanahu wa Ta'ala. Kaya Subhanallah. nga, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Walang salita na binibigkas ng Mm, tao maliban na may, nakatakdang mga, nakapagsu bantay
ito ang mga anghel na kung saan sila ay laging handa na itala kung ano man ang iyong nasasambit. So, yun yung pagkakaiba ng isang responsable at kabalayang Mashallah. So, ibig sabihin, Sheikh, talagang doon sa aya mm, ay makikita at maintindihan mo doon yung accountability mo, at pagiging responsable sa pagsasalita. Kasi sabi, sinabi doon sa banal na Quran na hindi nagsasalita ang tao maliban lamang may nakatalagang anghel oh, na nagtatala ng mga salitang ito lumalabas sa iyong bibig. sabi, So, malinaw doon sa aya, ibig sabihin, Sheikh, na ang tinutukoy natin na ano to, sinasabi nga natin na responsableng pagpapahayag o responsableng paghahayag o pagpapahayag. So, mashallah. Ngayon, Sheikh, itong responsableng pagpapahayag, no? At sinasabi natin kalayaan sa pagpapahayag. Gusto kong bigyan natin ng linaw, Sheikh. Paano ba naiiba ang responsableng pagpapahayag sa kung papaano ang responsableng pagpapahayag din na meron ang ating mga batas. Kumbaga, meron tayong freedom of speech, mm, nalaman natin, ipaliwanag po ninyo. Sa Islam, meron din tayong freedom of speech, pero with accountability, mm, with responsibility, no? At may ganoon din naman sa ano to, freedom of speech, no? oh, Maging ito man ay international law or local law natin dito sa Pilipinas, ay meron pa rin limitasyon ang tinatawag natin na freedom of speech, no? Kaya nga may mga cases, may mga pwedeng ikaso sa'yo, mm, isampa sa'yo, mm. no? Kapag nagmalabis ka sa pagpapahayag. Ngayon, Sheikh, pwede mo bang bigyan ng linaw dito at nang makita natin ang kainaman sa Islam na side. Hmm. Ano ba ang kaibahan nitong limitasyon sa Islam at limitasyon sa batas na meron tayo, kumbaga, dito sa Okay. So, sa Islam, halimbawa, ikaw ay, magpapahayag mm, ng iyong, saloobin. saloobin. So, dapat isaalang-alang mo na itong pagpapahayag mo ng saloobin mo, ito ba ay makakabuti? Ito ba ay may makukuhang, aral o di kaya benepisyo ang mga tao Mm, na iyong, pagsasabihan o di kaya dun mo ipapahayag ang iyong saloobin. Kasi, sa atin bilang isang mga Muslim ay ginagabayan tayo ng mga turo ng, ating relihiyong Islam. So, hindi mo mawawala sa pagiging Muslim na siya ay maging responsable sa kaniyang, mga pahayag o di kaya sa mga idea na kaniyang, pinapahayag sa, tao. Kasi, ah kapag siya ay nagsasalita ng hindi siya responsable ay pwede siyang makakuha ng mga, ism o di kaya yung kasalanan. kasalanan, nasabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang isang alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagsasalita o di kaya nagpapahayag ng mga salita na hindi niya ito pinag-iisipan, na yung sinasabi niya ay kasama sa mga bagay na kinamumuhi Ng Allah. ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ito ay magiging dahilan na siya ay pagpasok niya sa impyerno. Mashallah. So, sa side naman ng, Philippine law o di kaya sa batas ng ng tao ay Sekular na batas. sekular na batas ay ang batas ay nagtakda ng mahangganan sa pagpapahayag ng, mga idea o di kaya pananaw, kung saan, hindi mo basta-basta magagamit o di kaya hindi mo basta-basta na lang ipapahayag ang iyong mga, saloobin na may naaapakan ka. Halimbawa, yung mga sinasabi nating mga libel na ipapahayag mo, yung nasa loob mo pero makakasira sa dangal at dignidad ng isang tao ay hindi yun puwede, Puwede kang makasuhan doon. Di kaya yung mga salita na nagko-cause ng mga malawakang, kaguluhan tulad na lamang ng yung, pag-imbita sa pag-rebel magkaroon ng rebellion against the government. So yun ay mga, pagpapahayag, isang uri ng pagpapahayag ng idea na pinagbabawal kasi,
magkakaroon ito ng masamang epekto sa komunidad. Dahil magkakagulo ang isang pamayanan kung itong mga ganitong pagpapahayag ng kaisipan o di kaya ideolohiya ay basta na lamang papabayaan ng gobyerno. At sasabihin, Oo. kumbaga. Okay. So, ibig sabihin, Sheikh, makikita natin doon na sa Islam na limitasyon at sa sekular na paglimita Hmm. ng kalayaan ng pagsasalita, mas malawak ang Islam. Hmm. Kasi ang Islam na limitasyon ay nagsisilbing gabay sa moral, no, ng isang tao. Na kung saan, kapag siya ay nagsalita o siya ay lumagpas 'no, nagmalabis doon sa kanyang kalayaan na magsalita, meron siyang maaaring maging kasalanan. Mm. Siya ay maaaring magkasala Hmm. at nabanggit nga po ninyo, maaari yung isang tao nagsasalita siya, Hmm. layol kay lahabalan, hindi na binibigyan ito ng importansya o parang ito madalas kasi yung tao 'di ba, Sheikh, yung parang nagsasabi na lang siyang parang Hmm. he don't care kung ano yung nagiging resulta ng sasabihin niya. Minsan akala natin okey lang, Hmm. pero hindi pala natin alam nakakabasag na 'to ng Oo. puso ng tao, 'di ba? Halimbawa rin sa 'pag may mga jokes na Yes, hindi mo alam na yung joke mo ay nakakasakit na pala sa damdamin sa ng damdamin iyong niya, kasama kasama. mo. Halimbawa na yung may mga artista ngayon Mm, na sumikat sila dahil sa mga ganitong mga pag-crack ng mm, joke, which is tumatawa yung ibang tao pero tao, may mga taong nasasaktan. nasasaktan o di kaya ay naaapakan nila sa Yes, mga pagsasalita nila. totoo. Katulad ng ginawa ni ano Hmm. 'to, ni Vice Ganda Oo. ano, at nagjo-joke siya Nagjo-joke at siya. binanatan niya si Marcoleta Hmm. 'no, na Which is hindi naman kinatuwa ni Senator Marcoleta yung yes. ganong uri ng pagpapatawa. Kasi maaari yung mga tao tumatawa sila sa Hmm. lugar na yun, pero para doon sa taong naging sentro ng katatawanan, hindi Oo. yun maganda para sa kanya. At ang Islam ay sobrang iniingatan nito. Ang Hmm. Islam ay nangangalaga o Hmm. nag-iingat tungkol sa mga ganyang klase ng resulta. Dahil ito ay magdudulot ng paglayo ng puso sa bawat isa, 'di ba? Oo. At ang Islam ay nangangalaga kaya nga tayo inuutusan magsalita ng mabuti at maging maingat Oo. kasi iniiwasan maging malayo ang puso ng isa't isa dahil sa mga masamang sinasabi. Tama. So, mashallah, ibig sabihin, Sheikh, ay talagang napakaganda yung pananaw ng Islam pagdating sa pagbibigay gabay, lalo na sa pagsasalita at pagpapahayag. Sheikhana, meron bang sitwasyon, pagkakataon na maaari mong makuwento sa amin or ma-share sa amin nangyari sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam kung saan, nagpapakita ng freedom of expression? Okay. Magandang tanong yan, Sheikh Mm, Abdul Jabbar. Sa panahon ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, may mga pangyayari hmm, na ipinapakita niya na sinasang-ayunan ng ating relihiyong Islam hmm, ang malayang pagpapahayag okey. ng mga saloobin. Mm, Halimbawa na lamang nito ay nung sa panahon mm, na pagkatapos ng labanan sa Badr, mm. kung saan may mga nabihag ang Rasulullah Sallallahu Alaihi Yes, Wasallam na mga yes, Muslim na totoo. mga hindi nananampalataya. So, ang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, isa sa kanyang mga katangian ay kumukonsulta siya sa kanyang mga sahaba. Mm, Dito sa point na 'to, makikita natin na ah, gusto ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam na alamin kung ano ang opinyon o opinyon. di kaya idea, pananaw ng mga ibang mga sahaba Mm, sa kung ano yung gagawin nila sa mga bihag na ito. So dun pa lang makikita mo na may freedom of expression sa Islam. Na yun nga lang na kailangan ito ay ginagabayan ng ating batas sa Sharia. So nung kunin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang kanilang opinion, si Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, ang kanyang opinion ay parusahan itong mga hindi mananampalataya yes. dahil sa laki ng kanilang pinsalang naidulot nila sa Islam. At itong unang digmaan ng Oo, Islam. ito yung unang digma na nangyari sa pagitan ng Islam, Islam at ng mga hindi hindi mananampalataya. nananampalataya. Pero ang Rasulullah iba, taliwas sa pananaw ni Umar, Umar ang kanyang pananaw. mm, So, bumaba ang revelasyon sa Rasulullah mm, sallallahu alaihi wasallam na sumasang-ayon sa
idea o di kaya pananaw ni Umar radiyallahu ta'ala anhu. Minsan rin nangyari din sa Ghazwat Al-Khandaq. Ito yung labanan kung saan yung nagtipon-tipon yung mga hindi nananampalataya ang Quraysh at saka mga kufar upang lusubin ang Madina at sakupin ang Madina. So, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanyang tinipon ang kanyang mga sahaba at hinayaan silang magbigay ng opinyon para sa ikakabuti ng mga mamamayan na naninirahan sa Madina. So, isa sa mga sahaba na si Salman Al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu, kanyang iminungkahi sa Rasulullah na sila ay maghukay, na itong hukay na ito ay ipalibot sa Madina nang sa ganun ay hindi makapasok yung mga kalaban. Nang sa ganun din ay maprotektahan ang mga tao at yung lahat ng mga kayamanan ng mga tao sa Madina. So, tinanggap ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, ito ay mga kasama o di kaya kasama sa mga pangyayari na nangyari sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagpapakita na mayroon talagang kalayaan sa pagpapahayag ng mga damdamin, di kaya Okay. sa loobin. Mashallah. At kung ito ay nangyari sa panahon ng propeta, nangyari ang pagbibigay ng kapahintulutan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, magpahayag ang kaniyang mga kasamahan tungkol sa kung ano ang kanilang pananaw, ano ang kanilang naiisip tungkol sa mga bagay. Paano po natin ito magiging aral dito ngayon sa panahon natin, lalo na sa social media? Ang makukuha nating aral sa mga pangyayari Mm, ito ay unang-una, maging responsable tayo sa pagpapahayag natin ng ating mga saloobin. mm, Sinang-ayunan sa atin ng ating relihiyon, ngunit sabi ko nga ito ay may limitasyon mm, o di kaya may mga hangganan. And sa panahon natin ngayon sa social media, makikita natin yung mga tao ay basta na lamang nagpo-post o di kaya nagko-comment sa isang pangyayari o di kaya sa mga napapanahong diskusyon na hindi nila isinasaalang-alang yung mga ganitong limitasyon. limitasyon Mm, na itinakda ng ating relihiyong Islam. So, ang ikalawang aral as a Muslim, ikaw tungkulin mo na i-correct o di kaya itama yung mga nakikita mong mali sa paraan na kung saan ay katanggap-tanggap sa taong iyong iko-correct. Halimbawa, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sino mang taong makakita ng kamalian, Ituwid niyo ito. ituwid niya ito sa pamamagitan ng kanyang kamay. Kung hindi niya kaya, ay ituwid niya ito sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita. At kung hindi naman niya kaya, ituwid niya ito sa pamamagitan ng kanyang puso. At ito ang pinaka mahinang. Pinakamababa. So, pangatlo ay iwasan ang pagsasalita ng mga hindi kanais-nais na nagdudulot ng pagkawatak-watak, nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan, di kaya yung nagdudulot ng mga kaguluhan. Kaguluhan. Sa panahon natin ngayon sa social media, ito ay talamak. Lalong-lalo na kapag ito mainit na topic tsaka napapanahon. Ngayon sa atin may mga grupo-grupo. 'Pag may nasabi yung isang grupo ay agad namang Response. magre-response, magko-comment na kung titingnan mo yung mga comments ay talagang may mga masasakit na salita na nabibitawan. Kasi yung isang tao puwede naman niyang tanggapin yung kamalian niya as long as ito ay sa paraan na kalugod-lugod at saka sa paraan na ano ba 'to, Sa paraan na ito ay nagbibigay positibo sa kanya, ano? oo, yun, nung nagbibigay positibo.
Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Rasulullah, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lamfaddu min hawlik." Kung ikaw ay yung pamamaraan mo sa pag-imbita sa mga tao sa Islam ay masyadong Marahas. marahas, ay hindi nila tatanggapin. Lalayo sila. Lalayo sila sa'yo at hindi nila tatanggapin kung ano man ang iyong gustong ipahiwatig sa kanila. So, ibig sabihin ang kalayaan sa pagpapahayag dapat gamitin natin sa pagpapahayag ng kabutihan. Pagpapahayag ng kabutihan, mga salita, mga positibong mga, pananaw, opinyon na kung saan nagbibigay ng kaalaman, kabutihan, kainaman sa isang tao o nagtataas ng moral ng isang tao, nagtataas ng dignidad o di kaya ay nagtataas ng motibasyon ng mga tao. At, kabilang din sa nakikita nating aral, Sheikh, sa mga kwento ng propeta sallallahu alaihi wasallam na, hindi lahat ng bagay ay dapat na nire-response, 'no? Tama Hindi ka, lahat ng mga sinasabi ay dapat ay, sagutin, 'di ba? tama. Minsan mas mainam yung pananahimik at yun ay pagpapakita o pagpapahayag ng katuwiran, ng mabuting pananaw, kahit na wala kang sinasabi. Oo, Kasi nga, hindi mo, sinasagot yung mga salita hmm, na maaaring magdulot lamang ng hindi mabuting resulta, oo. kumbaga. Makikita natin 'yan nung yung propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung nasa Makkah pa siya, lahat na yata ng mga masasakit na salita ay Mm, nasabi sa kanya at yes. hindi natin nakita o di kaya hindi natin nabasa sa mga, aklat na ang Mm, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay gumante ng ng, gano'ng salita din, salita. oo. May pangyayari na, si Aisha radiyallahu ta'ala anha ay hindi siya nakatiis at siya ang, nag-reply o Mm, sumagot sa mm, taong yun at hindi yun, kinalugod ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, iyan yung mga aral na kailangan natin isaalang-alang kapag tayo ay, gumagamit ng social media. As a Muslim, kailangan mangibabaw sa'yo na, imbitahin mo yung tao tungo dun sa mabuting asal, mabuting, salita. salita, Mm, para makuha mo yung, mm. atensyon niya at saka makuha mo yung, puso niya at tanggapin niya kung ano man yung, gusto mong iparating sa kanya. Yes, yes, tama. Kasi yung pagsasalita, nakikita natin sa ating relihiyon, Chef, na ang pagsasalita may napakalaking epekto sa ating puso, 'di ba? Kumbaga kapag tayo ay nanalita ng walang sobra yung pagpapahayag natin, hindi na natin ito nafi-filter, Hmm, hindi na natin tinitingnan kung nakakasakit na ba ito ba ay nakakapinsala na o hindi. Akala ng tao ito ay wala lang. Kumbaga ito ay, okey lang kasi sinabi niya yan. hmm, Pero ang totoo sa tuwing tayo ay nagsasalita, hindi maingat, ay nakakaapekto ito sa ating puso. hmm, Ito ay, siguradong may epekto sa ating puso. tama, At, may koneksyon ito sa ating pananampalataya. tama, Natatandaan kong sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu." oh, So, hindi kailanman magiging matuwid ang isang Muslim hangga't sa hindi niya maging matuwid ang kaniyang hindi hangga't sa hindi maging matuwid ang kaniyang puso, at hindi maging matuwid ang kaniyang puso hangga't sa hindi maging matuwid ang kaniyang pagpapahayag, ang kaniyang oh. pagsasalita. Kasi, yung pagsasalita nilalarawan niya kung Mm, ano yung nasa puso mo. totoo. Kasi Mm, hindi hindi yun lalabas. lalabas kung Oo, hindi yun galing galing dito. sa Kaya puso. nga, sinabi rin ng Rasulullah sallallahu Mm, alaihi wasallam sa ibang hadith mm, na, "Al-Muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Ang mm, totoong Muslim mm, ay siya yung, taong pumanatag sa kanya ang kanyang mga kapatid na mm, Muslim sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita at sa mm, kanyang gawa. Meaning, ang totoong Muslim ay wala siyang, maibibigay, yung magiging epekto ng kanyang pananalita at mm. gawa ay lahat maganda towards sa kanyang mga Yes. kapatid na Muslim. Gusto ko 'yan, chef, 'no, yung sinabi mo na 'yun. Kumbaga, talagang ang isang tao ay dapat, maging maingat doon sa kaniyang pagsasalita kasi nga ito ay talagang nakakaapekto sa kaniyang sa kaniyang saloobin o kaniyang ano 'to, sa kaniyang katauhan o nagrerepresenta ito mismo sa kaniyang sa kaniyang katangian o Oh, ng kaniyang pagkatao. Kumbaga kung ano yung lumalabas sa'yo
yun ay nagmumula sa kung ano ang Oo, nasa nasa puso. puso mo. Oo. So, mashallah. Ngayon, Chef, pagdating sa Philippine Constitution, ano po ba ang sinasabi ng Philippine Constitution pagdating po sa freedom of expression? If you have knowledge, no, sa hindi naman tayo attorney sa Oo. kung dito, pero sa anong pagkakaalam ninyo tungkol sa bagay? Base sa mga nababasa Mm, natin na, may pagkakaparehas lang mm, sa, Islamic point of view. mm, Ah, Kasi sa, Philippine law na ang batas natin nagtatakda rin na, pinapahintulutan mm, ang malayang pamamahayag, mm, as long as hindi ito nakakasira mm. sa, dignidad, dangal ng o Isang di kaya nasisira mo yung karapatan ng ibang mm, tao, mm, o di kaya hindi ito nagdudulot ng karahasan o di kaya kaguluhan sa isang mm, komunidad. Kaya nga mm. meron tayong, mga batas tulad ng libel Yes. na kapag, nagmalabis ka sa pagpapahayag ng iyong saloobin na nakakasakit ka na o di kaya ay naapakan mo na yung Mm, karapatan ng ibang tao, ay puwede ka niyang kasuhan ng libel o di kaya cyber libel kung ito man ay, sa pamamagitan ng pagpo-post sa social social media, media, yeah. Pamamaratan, oo. Di kaya yung mga rebellion kung ikaw ay mm, kukumbinsi o, mm, naghihikayat na, magkaroon ng, destabilisasyon sa yes, gobyerno. mm, Ito ay lahat, form ng pamamahayag, ngunit ito ay, ah, ah, nilagyan ng ating, gobyerno ng karampatang parusa dahil ito ay makakasama sa ating mm, komunidad o di kaya sa kapayapaan ng isang estado. mm. Mashallah. So, if in case ang isang tao ay nagmalabis sa kanyang karapatan, ano yung mga posibleng puwedeng, maisampa or puwedeng masabi natin, puwedeng mapanagot yung tao na yun? May anong mga puwedeng kaso ba Hmm. na puwede nating sa kanila, chef? Tulad ng nasabi ko kanina, kapag ang tao ay nagmalabis Mm, sa, pagpapahayag ng kanyang, saloobin o di kaya idea na puwedeng makasakit o di kaya makapinsala sa dignidad ng ibang tao, o di kaya maapakan mo yung karapatan ng ibang tao, puwede ka niyang, kasuhan halimbawa ng libel kung, pamamaratan, libel, pamamaratan yes, o di kaya yung, paninirang puri na yung oral defamation. oral defamation. Di kaya yung, halimbawa yung sinabi ko rin kanina na, rebellion kung, Yes, yung mga sa hate speech, no? hate speech o di kaya yung, sinasabi nilang, ano, yung, ano manghihikayat ka ng, ah, ah, Pag-aalsa? pag-aalsa. Ito Mm, ay, puwede kang kasuhan ng rebellion dito. Sa, panig naman ng halimbawa pagra-rally di mm, kaya ito ay pinapayagan ng, gobyerno as long as hindi ito magka-create ng oo, kaguluhan, yes. at saka, hindi nito maaantala Mm, yung pang-araw-araw na buhay ng, mga ordinaryong, mamamayan. mashallah. Ngayon, chef, pagdating sa limitasyon, sino ba dapat ang magtakda? Ang tao o ang Panginoon? Kung pagbabasihan natin ay yung mga karampatang parusa, yung sa, gobyerno Mm, di kaya sila yung mas mainam kasi para, magkaroon ng, takot yung tao na hindi nila basta-basta puwedeng sabihin yung gusto nilang sabihin. Halimbawa yung nabanggit natin kanina na hindi porket malaya kang sabihin kung ano man yung gusto mong sabihin ay, sasabihin mo na, Pero kung titingnan naman natin ay yung sa moral ay, mas mataas yung, sa sa relihiyon relihiyon kasi mas mataas, okey. may mga, uri ng pagpapahayag ng, saloobin o di Mm, kaya mga pananaw na wala siyang karampatang parusa na itinakda ng, gobyerno. Ngunit ito ay, ginagabayan ng konsyensya mo bilang isang tao, bilang maka-Diyos. Halimbawa, yung pagsisinungaling wala namang, tinakda ang ating gobyerno na kapag makukulong ka dahil makukulong nagsinungaling ka. ka dahil nagsinungaling ka. Pero
dahil ikaw ay maka-Diyos, ikaw ay nananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at iyong sinasagawa ang mga ah, gawain ng isang tunay na Muslim ay magiging hadlang ito upang ikaw ay magsinungaling kasi alam mo sa sarili mo na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kinamumuhian niya yung taong sinungaling. Pagdating sa pagsisinungaling, actually puwede ka naman kulong diyan. Pero depende lang din sa Diba? bigat ng Oo, pagsisinungaling depende. ng isang tao, Oo. oo. Kapag ang pagsisinungaling na 'to ay nagresulta na ng, malaking danyos, Danyos, malaking, opo. damage 'no, Oo. kumbaga. At, ah, kung titingnan natin, Sheikh, 'no, ang Islamikong limitasyon o ang limitasyon na mula sa Panginoon, mas malawak, eh. Mm. Kasi ang pinpuntirya nito ang moral ng tao. Moral ng tao. Na kung saan yung gobyerno, maaari nilang ibase yung kanilang mga batas ng paglalagay ng limitasyon batay doon sa kung ano yung moral na limitasyong ibinigay ng Panginoon. Mm. Kung titingnan mo naman kasi halimbawa sa itong libel, Mm. oral defamation, ano 'to ba, itong mga cyberbullying Bullying. or cyber crimes 'no, na mga sinasabi at iba't ibang mga klase ng mga batas na paglilimita sa pagpapahayag ng mga hindi magaganda. Kung titingnan mo ito, ang pinaka-root nito is ang moral. Moral. Ang moral na limitasyon na itinakda ng Panginoon. So dun mo makikita na talagang mas malawak at mas mainam ang moral na ang limitasyon na binibigay ng Panginoon dahil in fact, ang lahat ng batas ng sekular Hmm. ay nakabatay doon sa pinaka-sentrong Siyempre. limitasyon na yun na nagmula sa Panginoon, di ba? Oh. So, mashallah. Ngayon, Sheikh, sa tingin po ninyo, sa nakikita ninyo, ano ba ang magiging resulta kung halimbawa lang, bibigyan ng karapatan ng tao na magpahayag ng without accountability, magpahayag dahil malaya silang magpahayag, gayunpaman kahit na ito'y kahit ito ay anong salita, kahit ito ay laban sa relihiyon, panginginsulto sa relihiyon, pagyurak sa reputasyon, o di kaya ay nakakasakit na. Ano kaya sa tingin niyo, Sheikh, na magiging resulta nito sa lipunan and nangyari na ba ito sa atin? Oh. Unang-una yung pagbaba ng moral ng Mhm, tao dahil kung yung tao ay ibibigay mo sa kanya yung talagang malayang pag-express ng mm, kanyang saloobin o pagsasalita, ay malaya siyang sabihin kung ano man yung gustuhin niya kahit na nakakasakit na sa tao o di mm, kaya ay magiging dahilan upang bumaba ang moral ng isang mm, tao. Tulad na lang ng bullying, mm, kung hindi natin yun aagapan ay yung taong binubuli ay mas bababa pa yung mm. moral niya sa sarili niya. Kaya nga may mga instances na nagpapakamatay na lang yung Yung tao binubuli, binubuli. oo, Pangalawa ay puwedeng maka-create ito ng disunity. disunity. Kasi nangy ah, ginagawa niya nagkakawatak-watak ang isang pamayanan 'pag ang iba o di kaya yung isang certain group Mm, nito ay nagmalabis sila sa pag-exercise nung freedom of expression expression. nila. Halimbawa, dito sa atin na kapag hindi hindi nagkaroon ng accountability yung ibang tao na ah i-filter nila o di kaya lagyan nila ng limitasyon yung freedom of expression nila ay magkakaroon ng disunity. Yes. Especially dito sa atin na diverse community ang meron tayo. Halimbawa yung ibang tao ay nangiinsulto o Mm, di kaya ay nilalahat niya kung may mga nangyayari yung certain groups mm, ay mararamdaman ng mga tao na yon mm, ay pagkamuhi sa mm, mga tao na yun mm. kung kaya't nagkakaroon ng Disunity. disunity yung isang Isang pamayanan. pamayanan. Nakita natin 'yan sa maraming mga Islamic countries, Sheikh, 'di Is ba? Kung makikita mo, yung mga maraming mga Islamic countries kung saan na nagmalabis sila sa kanilang pagpapahayag na laban sa kanilang mga pinuno.
Nakita natin kung Oo. papaano nasira ang kanilang bayan, Oo. 'di ba? Like that's the reason why nung, once ako ay nakasakay sa taxi, kasama at yung Grab driver kumbaga ay napag-alaman ko isa palang graduate ng Sharia. Okay. At, mashallah yung, yung mga Arabo 'no, kumbaga kahit na sa atin dito makokonsidera natin mga ulama na ito, pero doon nagda-drive lang siya ng Grab, 'no? At, nung kinausap ko siya sabi niya, napag-usapan namin ang mga issue ng politika na nangyayari sa Saudi Arabia. Natanong ko siya, sabi ko, "Bakit hindi kayo nagsasalita?" Sabi niya, "Ano ang mga makakamit namin kung kami magsasalita? Oo. Pakikinggan ba ng nasa taas kung kami ay magsasalita o yung resulta ng aming pagsasalita magiging dahilan lamang ng tawag dito, magiging dahilan lamang na magkakagulo yung bayan at kapag nagkagulo yung bayan nagkakaroon nga ng disunity, sabi nga po ninyo. Oh. Kasi, nagkakaroon ng faction between the government and the people. 'Di ba? And factions will result into chaos kasi tulad ng nangyari sa Libya, Oo. tulad ng nangyari sa Egypt, 'di ba? Ano pa maraming mga countries ng mga Muslim na nasira dahil diyan. Dahil sa, labis na pagmamalabis sa Mm, pag-exercise mm. ng freedom of Yes. expression. Tulad sa atin dito Mm, sa Pilipinas, may mga halimbawa itong mga sa media mm. kapag may nangyayari Yes. ay agad-agad na nagge-generalize sila. Mm. So, ang impact nun sa ating kamusliman ay Discrimination. discrimination Mm, na nagkakaroon ng, pagkamuhi sa mm, ating mga puso mm. sa, ating mga, kapatid na Yes. Kristiyano. Nawala yung cultural sensitivity o Oo, religious sensitivity na religious kumbaga. sensitivity Oo. dahil sa, hindi pagsaalang-alang sa mga salita na binibitawan. And, we are happy that the government now is learning kasi, meron na sila ngayon, sinimulan sa pagiging presidente ni Duterte Dito, na nagkaroon ng malakas na mga campaign of, masabi natin, tawag dito, cultural sensitivity, religious sensitivity 'no, na ginagawa 'no, lalo na sa mga Muslim na mga lecturers hmm, 'no. So, it helps a lot kasi ano 'to, kumbaga totoo nagiging rason ng feeling of discrimination ng mga Muslim. And this feeling of discrimination is the very agenda or propaganda oo, na ginagamit naman ng mga extremist, ng mga radicals. oo, Kasi kung titingnan mo, ang kanilang, kumbaga, ang kanilang, ginagatungan yung pakiramdam ng mga Muslim ng tama, pagiging discriminate, oo, ng pagiging oo, oppressed. So they call you to wage war because hmm, you are oppressed. Wage war because you are discriminated. oo. Tsaka ginagamit din ito ng mga Mm, tao, halimbawa yung mga pulitiko na may mga hidden agenda o di mm. kaya personal interest na gamitin itong mga, discrimination na 'to para lumikha ng kaguluhan at pumabor sa kanila yung, pagkakataon, Yes, na kumbaga sila ang makitang, naninindigan mm. sa mga taong ito, where in Yes, fact sila yung punot dulo na gumawa mm. ng kaguluhan nito, Pagkasira, pagkasira mm, ng, unity ng mga mm. tao. Yes, na-e-exploit, kumbaga Next, nagagamit yung mga emosyon na ito, sa maling purpose. opo, At, itong mga emosyon na ito kailangan hindi lang natin gagamutin yung emosyon, kailangan gagamutin din natin yung dahilan ng dahilan, emosyon, 'di ba? So like for example kung ano yung nangyari sa, France, hmm, Denmark, hmm, 'di ba, na kung saan, mayroon inatake nila na magazine oo, company 'no, at, pinagpapatay nila doon hmm, yung or pinagbabaril nila doon yung mga media 'no? mm. At anong dahilan? Kasi naglabas sila ng Parang caricature ng ating propeta yes, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mm, na ito yung ginawa nila, ginastify nila mm, upang gumawa sila ng mm, mga, krimen yes, sa ating mga kapatid na mga Muslim mm, at puwede din itong ginamit ng ibang mga bansa mm, upang i-justify yung mga cleansing, ethnic cleansing mm, o di kaya yung mm, halimbawa itong nangyayari sa, mm, Gaza Gaza, na yung mga Israeli ay, pinapatay nila mm, yung mga, Muslim mm, dahil sa ito yung binabasehan nila na ang mga mm, Muslim ay ganito, oh ganyan, yes, ha?
ito ay resulta ng Resulta ng mga gawain na yun, ng sobrang pagpapahayag na yun, ng hindi responsableng pagpapahayag. tama. We consider that this expression of labeling the prophet ng mga bagay na hindi tama, pagpo-portray kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng hindi tama, ito ay isang uri ng paghihimagsik. Actually, sinasabi nila it's a freedom of expression, but actually ito ay isang uri ng, sabi niyo nga kanina, sa gobyerno natin sa Pilipinas, ang mga salitang nag-uudyok sa rebellion ay isang bagay na hindi karapat-dapat at ito ay isang batas na pwede kang makasuhan. Pero kung titingnan mo, ang ginawa ng mga katulad ng Western people, no, ng mga taga-kanluran, ng pagpapahayag nila, pagmamalabis nila sa pagpapahayag, na ito ay hindi nila nare-realize na ito ay isang uri ng pag-engganyo, no, sa mga tao na maging emosyonal, no? So yung sinasabi ko nga na dapat hindi lang natin titingnan yung emosyon, no? Dapat tingnan din natin yung rason ng emosyon. ng emosyon. Oo. Dahil yung rason ng emosyon naka-root yan saan? Sa sobrang pagmamalabis ng pagpapahayag ng mga tao. Tulad ng kanilang pag-insulto kay Propeta Muhammad. Which is sa atin, Sheikh, no? Hindi naman natin ginagawa yan. Wala tayong nakikitang Muslim na iniinsulto si Jesus or ang kanilang religion. Pero yung iba dahil sa tingin nila ay karapatan nila yon ay basta na lamang nila itong sinasabi ng walang pag-iingat. So ibig sabihin, Sheikh, maraming mga misconception or maraming mga maling akala ng mga tao tungkol sa freedom of speech, no? So, Tama. Sheikh, ano ang mga pangkaraniwan o ano ba yung mga karaniwang misconceptions na ito ng mga tao tungkol sa freedom of speech? Unang-una na yung nabanggit natin kanina na kapag yung tao ay itong freedom of expression sa tingin nila ito ay karapatan nila na walang limitasyon na karapatan nilang ipahayag kung ano man yung nasa sa loob nila, maging ito man ay nakakapinsala o di kaya ay negatibo yung magiging epekto nito sa komunidad. So ito ay isang misconception kung saan ito ay sinang-ayunan ng ating gobyerno o di kaya ang ating relihiyon. As long as hindi ito nakakasira o di kaya hindi nakakapinsala sa ibang tao. Halimbawa, itong nangyayari tulad ng nabanggit natin kanina na yung mga ibang tao kapag may mga nangyayari na agad-agad ay gine-generalize yung mga Muslim pinaparatangan na where in fact hindi naman hindi naman yun makatarungan kasi iilan lamang naman yung gumagawa ng mga ganun at sa atin naman kapag may nangyayari hindi naman natin sila gine-generalize. So kasi sa tingin nila wala silang pananagutan sa pag sinabi nila yung kasi nga karapatan nila yung bilang isang malayang mamamayan na sabihin kung ano man ang gusto nilang sabihin. Halimbawa din sa social media makikita mo yung mga discrimination, hindi kayong mga masasakit na salita na parang lumagpas na sa limitasyon na kung saan yung tao ay hindi niya nararamdaman yung accountability. Kahit na itong mga salitang ito ay mapanira at saka nakakasira sa dignidad ng isang tao ay hindi nila ito sinasaalang-alang dahil sa ang akala nila, pagkakaalam nila, ito ay kanilang karapatan. So, yun yung mga misconception na kailangan ay malaman ng ating mga kababayan na hindi porket binigyan ka ng malayang pagpapahayag ay gagamitin mo ito upang manlait di kaya ay manira ng reputasyon ng ibang tao. Yes. Ang kanluranin, Sheikh, masyado nilang ipinagmamalaki yung kanilang karapatan sa pagpapahayag. Pero in fact sila yung main advocator nito, no? Siguro tayo naman dito sa Pilipinas, sabi nga nila, kumbaga sabi nila na gaya-gaya lang tayo. Kumbaga na inaabot lang tayo ng impluwensya. Pero
ang pinaka-main bearer kumbaga ng mga advocacies na ito, yang kanluranin. Mm. Pero sa palagay po ninyo, sa ito pong, ginagawa ng kanluranin ngayon ng kanilang malayang pagpapahayag, hindi ba maituturing na sila ang mas may malaking misconception sa freedom of speech, sa Actually tingin ninyo? actually tama ka diyan, Sheikh, Abdul Jabbar. Kasi mas worst nga Hmm, yung nasa kanluranin kasi mm, tayo ngayon, alhamdulillah, may mga batas na tayong naipasa mm, na pumoprotekta sa, karapatan ng ibang tao laban mm, sa, mm, pagmamalabis sa pagpapahayag ng mga, mm, ideolohiya o di kaya pananaw. Sa kanluran halimbawa sa mm, US mm, na may mga batas sila na pinoprotektahan na, yung malayang pamamahayag ng walang limitasyon. Kaya nga makikita mo doon yung talagang mga racism, yung yes. mga hate speech o di kaya yung mga discrimination sa mga ibang, mga, OFW di kaya sa mga ibang lahi na nagtatrabaho dun na hindi naman sila, pinaparusahan dahil ito ay sakop ng mga batas na kanilang, itinakda na nagpoprotekta sa, karapatan nilang ipahayag ang kanilang, saloobin o di kaya karapatan nilang sabihin kung ano man yung nais nilang, sabihin. Sabihin. So, katulad nung nangyari na nabanggit din natin na sa France ay, bigla na lang, gumawa ang isang tao ng mga caricature na na nilalapastangan ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil protektado siya ng batas nila patungkol sa Kaya malayang pagsasabi o di kaya papahayag ng mga saloobin. yes, and then, pero kung titingnan mo ako chef, Mm, sa aking, personal na pananaw, itong kanluranin sa kanilang kalayaan sa pagpapahayag, para sa akin ay isang napakalaking uri ng hypocrisy. tama. 'No? Kasi masyadong bias, eh. Hmm, The only right of freedom of speech ay sa kanilang hmm, interest, but hindi sa interest ng ibang mas hmm, minorities and inferior of their hmm, communities. Kasi kumbaga kung titingnan mo, kung tayo naman ang magsasalita ng ating pangsariling, ano 'to, pananaw, pahayag, hmm, tinutuligsa nila ito. Like kung makikita mo pinagbabawal ngayon magsabi ka ng Allahu Akbar. hmm, Kasi natatakot sila hmm, or ano bang kinukuha nila or minsan mismo yung pag-execute o paggawa mo ng pangrelihiyong, freedom of hmm, religion mo ano, hindi mo na ma-express, 'di ba? hmm, Like for example sa mga kababaihan na kung saan pinagbabawal na oh, sila ay mag-hijab, 'di ba? So, pero sila ang nagsasabi na they are the most ah, free free. na mga tao pagdating sa mga Tsaka sila karapatan. yung pinaka-champion sa pagprotekta sa, freedom of, expression. So, Mm, tama ka mm, diyan, Sheikh, Abdul Jabbar, kung saan sa ibang, mga bansa ay, bias talaga mm. yung ginagawa nilang, ah, o di kaya yung, konsepto nila Konsepto sa nila. freedom of, expression Do tulad you ng do you think, Sheikh, nagiging weaponized ba sa atin ito? Like ang freedom of expression na ito, do you believe in your opinion, hmm. do you believe na nagiging weaponized na ito laban sa mga kamusliman or sa mga minorities, itong freedom of expression? Sa tingin ko ito ay nagiging, nawe-weaponize ito Mm, laban sa mga Muslim para, sindihan yung mga emosyon nila para magsagawa ng mm, mga bagay na puwede nilang, gamitin laban mm, sa atin. Tulad mm, na lang ng mga, halimbawa yung nabanggit rin natin kanina na tayo. So, umaalab yung mga damdamin ng mga Muslim dahil sa discrimination na mm, nangyayari sa paligid natin na mm. kung saan ginagamit 'to ng mga radikal na Yes. grupo o di kaya mga ibang mga grupo Mm, ng individual, halimbawa mga politiko na, ginagamit nila ito upang pagsilbihan ang sarili mm, nilang, interes. yes. So, ito ay isang, paraan na ginagamit ng mga tao Yes. upang, ah,
masira ang mga Exactly. And kung titingnan mo, Sheikh, um, doon sa mga conspiracy theories na nangyayari lalo na sa political na issue ng ating mga Muslim countries, no? If titingnan mo, ang mga individual na nasa likod ng pagsisindi ng rebellion sa Libya ay ang West. Ang nagtulak nagtulak ng rebellion sa Egypt ay ang kanluran. Ang nagtulak sa pagkakaroon ng kudeta sa Turkey laban kay Erdogan ay napag-alaman din ang Amerika. Amerika. So, ibig sabihin makikita mo dito, and actually, ito issues ng mga conspiracy theories, pero actually, it's not a conspiracy. It's actually proven by some of the informations na makikita mo na talagang ito ay isang mayroon talaga nandoon talaga ang kanluranin ng mga bansa sa likod ng mga bagay na ito. So it means ginagamit nila yung mga yung freedom na ito. Sige mag-rally kayo, sige magkaroon kayo ng disorientation because that disorientation not will result to the disunity of the people. That will benefit them. That it will benefit them in later part. Eventually magiging okay yun sa kanila kasi kapag na-destabilize na yung yung isang country, doon na sila papasok as hero, as if they are the one who want to save the nation. Like for example, ito ngayon si Trump na sinasabi niya siya na ang bahala sa Gaza. Siya ang kukuha sa Gaza kasi so that is after long time massacring the Muslims in Gaza. Yun yung sasabihin nila, ako nang bahala sa Gaza and I will bring peace to this. Subhanallah. So it's all makikita natin, Sheikh, no? Malinaw sa atin that ikaw at ako, we believe in this as opinion natin, no? That ang freedom of expression somehow malaking porsyento ay ginagamit na pansandata sa pagsira sa Muslim Ummah. And we have to be careful about this. Tayo mga Muslim, dapat maging maingat tayo dito. Kasi kabilang sa pagiging Muslim natin, ang maging maingat sa hakbangin ng kumakalaban sa atin sa kanilang pagsira. No? So alhamdulillah, pwede po kayong uminom ng ating kape dyan, Sheikh, no? At inshallah ta'ala tayo ay lilipat sa ating susunod na segment, inshallah. Okay, so ang ating segment ngayon ay tungkol sa tanong ng bayan. At ito ay bahagi ng ating discussion ngayong araw sa episode na ito. Nakukuha tayo ng mga katanungan mula sa ating mga audience dito sa venue at pati na din sa social media, sa online natin na mga viewers, no? Inshallah ta'ala. So ngayon ay titingnan at tatawagin natin ang mga magtatanong. So magsisimula tayo sa kalalakihan, inshallah. So okay. Okay, so unang katanungan, please. Sino na marami mga kapatan na So, hanggang saan ba dapat magsalita ang isang Muslim sa social media o sa personal kung alam niyang maaari tumutulog ng banta o galit laban sa kanya? Masya Allah. So, bilang isang Muslim, kailangan mo isaalang-alang yung mga bagay na iyong gagawin. Kung ito ba ay makakabuti o makakasama. Kasi may mga bagay na alam mong ito yung dapat na gawin. Ngunit kung ito man ay magreresulta ng isang malaking pinsala, ay mas mabuti na ito ay hindi mo na isagawa. Kasi ang Islam ay pinangangalagaan niya yung kabutihan at saka yung kapayapaan. Kung yung gagawin mo ay kahit na ito ay tama, ay magreresulta ng kapansalaan, ay mas maganda na ito ay hindi mo na isagawa. Sa akin siya, malaking kahalimbawa nito ay ang tungkol sa pag-aaksa o pag-aalsa ng mga tao sa gobyerno. No. Di ba? Sabihin natin ang gobyerno natin
Like for example, sa Saudi Arabia, Oo, maraming tumutuligsa sa mga issue oo. patungkol kay MBS, di ba? MBS, okay. Gayunpaman, kahit naman sabi natin na may mga hindi natin nagugustuhan na Na mga batas, pamantayan na nangyayari ngayon sa Saudi Arabia, kahit sabihin natin totoo yung hmm, opinyon mo doon, pero ang iyong pagsasalita ay hindi magdudulot ng kabutihan, kabutihan, bagkus ay magreresulta ito ng mas malaking mas kapinsalaan. kapinsala. At dahil doon, sabi nga sa paliwanag ninyo, ay dahil doon ay mas kumbaga nararapat sa atin Nararapat, na sa Islam na oo, huwag na lang itong ipahayag dahil ang mm, kapinsalaan nito ay mas malaki oo, kaysa sa kabutihang nakakamit oo. dito. Masya Allah. Maidagdag ko lang Mm, tulad ng mga nangyari sa mga ibang bansa, halimbawa mm, yung mga sa Libya, sa Egypt, mm, sa mga karatig bansa ng mm, Saudi Arabia, alam naman natin na yung mga leader nila mm, ay may mga pagkukulang. mm. Ngunit, totoo naman na may nangyayaring mga hindi maganda, pero nung Yes. sinagawa nila ito at hindi nila isinaalang-alang yung magiging resulta Yung limitasyon ng yung kanilang limitasyon ng kanilang pagpapahayag ay ang nangyari ay kabaligtaran ng ng kanilang kagustuhan. kagustuhang Yeah. mangyari. Yes. So, yun yung sa Islam na palaging isinaalang-alang ng Islam yung mas na makakabuti sa nakakarami. Totoo. Like for example, si Saddam Hussein, like for Mm, example, maraming mga atrocities masasabi mm, natin. Pero kung titingnan natin sa kuha ng Ahlus Sunnah, mm, bagamat merong mga issue din sa pagdating sa kanyang akida na mm, sinasabi ng iba, mm, gayon pa man, protektado ang mga Ahlus Sunnah mm, during his time. mm, Nung nawala siya, ay eh, namayagpag dito ang Shia ah, at nagresulta ito ng mas malawakang rebellion at yan ang resulta o pinagmulan mismo ng ISIS. Di ba? Na ang ISIS ay umabot pati sa Syria at umabot pati sa atin dito sa Pilipinas. Di ba? And all that result of the paglaban paglaban. ng bayan ng community against sa kanilang ruler at sa paggamit ng malayang pagpapahayag. Tama. Subhanallah. Okay, so another question from the brothers again. Okay. So please, another question is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sa panahon ng digital age, paano maiwasan ng mga Muslim ang mabas o maligtang kapag ipinagtanggol nila ang kanilang pananampalataya? Magandang tanong yan siya, Mm, kasi madalas 'di ba, kapag tayo ay nag-e-express ng ating disappointment, ng ating pagka-dismay, for example, mm, into some of the events na nangyari sa ating umma like sa Gaza mm, or yung pangalipusta sa ating mga kapatid na mga Muslim and versus a group of masabi natin, sabihin natin government, for example, na hindi naibigay yung tunay na karapatan ng mga Muslim minorities na mayroon dito sa Pilipinas, for example, or sa ibang bansa. Kapag ikaw ay nagpahayag ng pagkadismaya o ikaw nag-comment, nag-opinyon sa mga bagay na yan, nare-red tag ka eh. Like for example, sabihin na, kwanto, rebel dito, ISIS to, mm, radical to, extremist to, ganyan. oo. So paano ba natin to maiiwasan? Napakagandang tanong. Sa tingin ko may connection 'to sa kaninang, nasabi natin na tayo bilang mga Muslim ay palagi nating titingnan kung ano yung, mas, makakabuti. Halimbawa, ito kung ipinahayag mo ba ang iyong pagkadismaya, Mm, may magreresulta ba ito ng mas, maganda o di kaya mas mabuti o di mm, kaya kung, ipahayag mo ang, saloobin mo patungkol sa nangyayari sa mga, Muslim. Ito ba ay, hindi makakasama sa'yo mm, o di kaya ay hindi ba ito magiging, dahilan upang, gamitin itong weapon ng tama. mga, taong gusto nilang sirain ang Islam na hindi ito magamit na weapon against sa atin. So, yun yung, isang, bagay na kailangan isaalang-alang bilang isang Muslim. Tsaka yung pagpapahayag ng, saloobin ay marami yung, Paraan. paraan. Mm, So, yun lang yung kailangan mong, ingatan. ingatan na puwedeng yung sasabihin mo ay mas makasama, hindi kaya ma-misinterpret ng iba. Kumbaga, mas maganda kung magpapahayag ka
na magpapahayag ka with, kumbaga yung pagpapahayag mo more on being objective Objective. than being Ah, subjective, mm, no? Kasi 'pag sabihin nating subjective ka sa mga opinion na pagpapahayag mo ng opinion, mm. it's based on emotions Oh, kasi, based on 'di ba? emotions 'yun. Baka magmura ka pa doon Oh, dahil sa sobrang galit mo. mm, Pero 'pag sabihin nating objectives, meron kang mga sabihin natin mga ebidensya, may mm, mga, ano 'to, points of view ka that yes, very important to ano 'to, to stress, mm, no? Nagbibigay ito ng understanding, nagbibigay ito ng, learning, no? Or nagbibigay ito ng awareness, for example. awareness. Oh, so, tama siya, yung sinabi ninyo maraming paraan ng Maraming paraan. pagpapahayag, 'di ba? Halimbawa ako, sa Mm, personal na, ah, nangyayari, mm, ako sa personally hindi ako ma-post na tao. mm, Hindi ko pinapahayag yung, mga saloobin ko mm, through social media mm. kasi alam ko where in fact maganda yung Yes, kasi marami yung puwedeng, ma-aware, ma-aware dun sa yes. sasabihin mo. Mm, Ngunit ang naiisip ko kapag yun ay gagawin ko ay baka ma-misinterpret ako mm, o yung iba gamitin nila ito laban sa akin na puwedeng makahadlang ito kung ano sa mga gawain na gusto kong gawin upang mag-benefit ang iba. yes, So, ang yes. ginagawa ko na lang kapag may mga seminars o di kaya may sa lecture ko sa klase ay Mm, dun ko ipinapahayag yung saloobin ko kasi alam ko na yung mga taong makikinig sa'kin alam nila kung ano yung nasa sa loob yes. ko, maiintindihan nila ako. Kaysa doon sa mga halimbawa sa social media na Hindi hindi ka naman naman lahat ng tao ah, alam nila sino ka? kung sino ka o Yes. di kaya maiintindihan nila kung ano yung pinupunto mo. Yes, So, yes. Lalo na nung time ng, masabi natin nung kasagsagan ng, Marawi 6, 'di ba? hmm, Maraming nare-red tag, maraming na-accuse just because of their expression, 'di oo, ba? At, napaparatangan sila ng mga bagay na hindi naman tama dahil sa kung ano yung mga nami-misinterpret na pagpapahayag nila. At, mashallah 'yan ay napakagandang aral. Now, punta tayo sa another question. Yes. Gusto ko lang bilang share. Kasi, napakaganda yung sabi natin 'no, freedom of speech 'no. Alam natin, karapatan natin 'to bilang nasa Pilipinas tayo, of course, we hmm, practice democracy. Mhm, Tayo yung pinapakinggan ng mga pero ang tanong natin, Chef, though napag-usapan 'to kanina, pero gusto ko lang i-emphasize kasi napakaraming tao na iba yung intindi nito. Okey, may karapatan tayong magpahayag, pero itong karapatan na 'to hanggang saan puwede nating i-practice 'no, hanggang saan puwede nating sabihin, "Ito karapatan ko 'to at ito hindi." oh. So, mashallah. magandang katanungan 'yan. So, kung, babalikan natin yung mga, nabanggit natin kanina na ang malayang pagpapahayag ng saloobin o di kaya pananaw Hmm, ay isa itong, pribilehiyo na binigay sa atin ng, ating, saligang batas o di kaya ang pagiging, malayang mamamayan natin. Ngunit ito ay natatapos o di kaya, ang nagiging hangganan nito ay kung ito ay magiging, dahilan upang makasira ka sa, komunidad o di kaya ay mag-cause ito ng, kaguluhan sa pamayanan o di kaya ay maapakan mo o di kaya maapakan mo yung karapatan ng ibang tao. Kasi, ginagamit natin ito kasi, karapatan natin ito pero kapag ito ay magiging dahilan upang, maapakan mo yung karapatan ng ibang tao ay dun na nagtatapos. Kumbaga nilagyan ng, saligang batas natin ng limitasyon. Pribilehiyo ito pero hindi nangangahulugan na malaya ka ng sabihin kung ano man yung gustuhin mong yes. sabihin o di kaya ipahayag. Ito ay, guided ng, mga, principles na itinakda ng ating, saligang batas at ang ating relihiyong Islam. Mashallah. Maganda 'yan, Sheikh. Kasi kumbaga sinasabi mo, Sheikh, na, ito ay isang privileged freedom, Hmm, hindi siya absolute freedom. hindi siya absolute. Kasi kumbaga kung halimbawa driver ka, binigyan ka ng lisensya,
sa pagda-drive ay hindi ibig sabihin na malaya kang mag-drive sa gusto mo, Oo. banggain ng sino Oo. o magpatakbo ka ng anong Hmm. gusto mo. Puwede kang magpatakbo but sometimes like for example sa Saudi Arabia, 'di ba? Oo. Mayroong mga limits dapat Hmm. 80 kilometer per hours, dapat 100 kilometer per Mm. hours. Kapag sumobra ka doon, agad-agad picture ka, Oh, camera picture. 'yan, 'di Oh. ba? Makaka-receive ka kaagad ng message sa cellphone mo na Hmm. lumagpas ka sa iyong Oh. limitasyon sa pagtatakbo. But lisensya. Limit. But Oh. at the same time, it's not an absolute freedom to do Freedom. whatever you want and drive whatever you want. Oh. It's a privileged freedom Privilege freedom. that has limits Oh. that you have to consider. Oh, Gaya mashallah. gaya nga ng sinabi mo, Sheikh Abdul Jabbar, mayroon kang lisensya, malaya kang magpatakbo ng Sasakyan mo. sasakyan mo dito sa kalsada. Pero may mga traffic light tayo. Yes. Hindi, pag nakita mong red light, hindi ka pwedeng umabante kasi Yes. kapag in-exercise mo, Maaaring nagmalabis madisgrasya ka, ay maaaring mag-cause yun ng mas malaking Disgrasya. disgrasya o di Yes. kaya pinsala. So, Mashallah. yun yung isang napakagandang halimbawa. Yes, na alhamdulillah. Okay, for the other sisters, yes, bigyan natin ng pagkakataon. Binur, yes. Gagamitin mo ba ang start para ito? Bakit wala nang maaari kung seguridad or Okay. So mga bagay na hindi magaganda kumbaga nakita sa paaralan or ito ba ay pwede nating gamitin para makapagsalita tayo or manahimik na lang? So sa kalagayan na yan ay may mga, although ibinigay sa atin yung freedom of expression, pero may mga batas o di kaya alituntunin, proseso na dapat nating sundin. Halimbawa, ang paaralan ay nagtakda o di kaya pinahintulot na ipahayag mo ang iyong saloobin, ngunit may proseso. Halimbawa, pupunta ka sa guidance office, sasabihin mo si Fulan ay Ganito, ganito, magsalita siya ng ganito yan. ganito. Hindi mo pwedeng gawin na lamang na pangalandakan mo. Halimbawa din sa atin, sa batas natin sa Pilipinas, although yung kapitbahay mo ay napipirwisyo ka, hindi naman pwedeng puntahan mo na lang at magkaroon kayo ng pag-aaway. So ano ang tamang proseso ay pupunta ka sa barangay at doon mo sasabihin, ipapahayag yung saloobin mo patungkol dun sa kapitbahay mo para maaksyonan. Kasi kung gagamitin mo dito yung malayang pagpapahayag mo ng saloobin, baka hindi maayos yung problema, bagkus ay madagdagan pa. So kahit na tayo ay, ang pinupunto natin dito, kahit na tayo ay may malayang pagpapahayag o kaya natin sabihin kung ano man yung gusto natin sabihin, pero may mga bagay na nilagyan ng ating gobyerno o di kaya ng ating relihiyong Islam na proseso na ating dadaanan para makamit natin ng matiwasay yung gusto nating makuha. Yes. So parang ang sinasabi niyo, Sheikh, you can do it, you can do the your response, yung expression mo towards what you have heard na mga bagay na hindi maganda or sinabi ng sino, but always do it in the right way. Right way. In the right process, in the right time. Sabi nga, fi'l ladhi yanbaghi fi waqti alladhi yanbaghi ala wajhi alladhi yanbaghi. Sa paraang nararapat, sa oras na nararapat, sa paraang sa gawaing nararapat o paraang nararapat, di ba? So ibig sabihin, we encourage na kasi hindi naman natin pwedeng hayaan na lang yung mga masamang sinasabi or lalo na kung ito ay nakakapinsala. We have to give clarification to that, no? Gayon pa man, always do it in the right way. In the right way. Kung sa school ka, halimbawa, at for example, ang isang teacher nag-express siya ng hindi magandang salita, sabi nga ni Sheikh, ay pwede kang dumaan sa tamang proseso nito. I-report mo sa sinong dapat na kinauukulan nito. At masabi mo din kung ano yung hindi magandang sinabi ng tao, no? And alhamdulillah, sana naging magandang advice yun sa ating mga audience na nandito ngayon. Yes, doon sa katanungan na yun. So another question, please.
Mm. How can a society allow true and fair freedom of speech when those in power suppress, manipulate narratives, and punish whistleblowers with the use of their authority and under the guise of protecting national interests? Puwede mo bang maulit yung tanong? How can a society uphold true and fair freedom of speech when those in power suppress, manipulate narratives, and punish whistleblowers with the use of their authority and under guise of interests? Okay. So, paano daw kumbaga Sheikh, ano 'to, yung, freedom of expression na ito, kung ang gobyerno ay, ano 'to, niho-hold kumbaga kinokontrol kung ano lamang yung puwedeng sabihin ng isang tao, gamit ang kanilang awtoridad na nisu-suppress nila or maaaring tinatago nila yung kung ano yung mga bagay lamang na, puwedeng sabihin o di kaya ay pina-punish nila kapag ikaw ay nagsalita ng katotohanan o nagsalita ka ng mga bagay na nauukol sa nalalaman mo ano, puwede ka nilang, tawag dito, ipakulong o puwede ka nilang kontrolin, puwede ka nilang, i-punish. So, anong maa-advice niyo sa gano'n, Sheikh? Ang payo natin sa mga ganitong pangyayari ay, unfortunately ito ay talagang nangyayari Nangyayari sa atin? at ang masakit pa ay wala tayong lakas upang, ito ay, puksain, Mm, So, ang isang, mabuti o di kaya mabisang paraan upang ito ay mawala ay, ah, tayo ay, magsagawa. Halimbawa, kapag eleksyon. mm, Nasa sa atin ngayon yung kapangyarihan. hmm, Tayo kasi yung nagluluklok ng mga taong mm, ilalagay natin sa gobyerno. mm. Sa, dahil sa hindi natin pagpili Tama, ng tama, yes. ito ay isang karapatan natin, freedom of, Mm, isang uri ng freedom of expression, ay ang nangyayari ay bumabalik sa atin ngayon, parang karma okey, okey. yung nangyayari. Kung saan ay hindi naririnig yung mga boses natin o di kaya ay natatapalan ng, yung sinabi mong, natatapalan yung katotohanan. Tatakpan, So oo. o natatakpan. So, ang masasabi natin dito ay tingnan na lang natin kung ano yung, sa Resulta? resulta Mm, ng ating gagawin. Kanina parang yung kanina na, kung saan kung gawin ba natin ito na kung saan alam naman natin mm, na walang, patutunguhan mm, yung pagpapahayag natin ng, ating, saloobin kasi yung gobyerno natin ay puwedeng, hindi nila ito binibigyan ng pansin, ay puwede tayong sinabi nilang magsabar muna. okey. Kasi, hindi naman natin kaya Mm, na, isagawa kung ano man yung, nais nating gawin kasi mm, magkakaroon ng kaguluhan. mm, At saka 'pag, nangyari yung kaguluhan ay tayo rin yung kawawa. mm, Kasi wala tayong lakas upang kalabanin yung mga taong mm, nasa posisyon. So, puwedeng maghintay muna tayo ng mm. tamang pagkakataon upang, ito ay ipahayag natin O itama. o itama. Halimbawa, yung pagdating ng eleksyon ay pumili tayo ng tamang magiging leader, yung talagang, pinakikinggan yung boses ng masa, Mm, yung mga taong may prinsipyo mm, at dignidad. Nang sa gano'n, sila ang maging instrumento upang makamit natin yung mga, karapatan na puwedeng, nawala sa mm. atin ng dahil dito sa So, kumbaga ang sinasabi mo Sheikh ay parang, you have to look onto the pros and cons mm, kumbaga 'no. Ano ba yung magiging result kapag ako ay nagsalita dito, kapag hmm, ako ay nagpahayag, kahit pa na hmm, tama yung sasabihin mo, kahit pa totoo yung sinasabi mo. You have to look at the advantages and the hmm, disadvantages na puwedeng maging result nito. oo, Kung ito ay magpapahamak sa'yo o hmm, di kaya may magpapahamak sa grupo ninyo o sa, kumbaga sa pamilya ninyo o ano ba 'no, hmm, ay mas ingatan mo na ano 'to, mas piliin mo na lang manahimik at sabi mo nga, gawin mo na lang ito, maghintay ka sa oo, tamang panahon na tamang puwede mo 'tong ilabas. oo, Puwede mo 'tong ipahayag or puwede mo 'tong sabihin. Ano 'to,
binibigyan ito ng kasagutan, Sheikh, yung iba na yung ginagawa ng iba na masyadong nagmamadali, Nagmamadali. no? Dahil lang sa minsan, hindi dahil nasa iyo yung katotohanan, magmamadali ka na sabihin, gawin yung iniisip mo. Dahil minsan kahit nasa tama ka, nagiging mali ka Oo. dahil sa kung papaano ka ipo-portray ng mga may control, no, doon sa sitwasyon. Mm. So you have to act wisely kumbaga. Act wisely. Tsaka Mm. may lahat naman ng nangyayari ay may tamang panahon Mhm. para ito ay ipahayag. Yes. So baka siguro sa time na yon, sa Mm. panahon na yon ay hindi pa naaangkop. Yeah. Hindi pa naangkop na ito ay ipahayag mo. Mm. Baka sa ibang oras o di kaya panahon dun mo makamit kung yung gusto mong pagbabago o di kaya gusto mong ipahiwatig. Ipahiwatig. Yes, mashallah. Gusto pa natin kumuha ng isa pang katanungan. Yes, we still have time. Please mag-ask yung mga sisters or brothers natin. If one part is being double part of the day, then the magsasalita against injustice. Tulad ng nangyari sa Palestine. Bilang isang Pilipino, ano po yung pwede natin maintindihan? Napakagandang Katanungan. Siguro, katanungan. Sheikh, bigyan mo ng kasagutan agad. So, napapanahon din yan na minsan nagkakaroon ng misconception na yung ibang mga Muslim ay nakikita nilang tahimik lang, walang masyadong reaksyon kung ano yung nangyayari sa ating mga kapatid sa Gaza. So, ang payo ko lang sa ganyan ay alamin mo kung ano talaga yung tunay na makakatulong sa mga kapatid nating Muslim. Halimbawa lang, kung ako ba ay pinahayag ko yung aking pagkadismaya sa nangyayari sa mga kapatid natin sa Gaza, ito ba ay magiging dahilan upang ihinto ng mga Hudyo yung ginagawa nila? O mas mabuti na ako ay manalangin na lang sa Allah subhanahu wa ta'ala na baka siguro itong panalangin ko ang maging dahilan upang maging mabuti yung kalagayan ng ating mga kapatid Baguhin ng na Allah yung kalagayan. baguhin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kalagayan ng ating mga kapatid na Muslim na nahihirapan ngayon sa Gaza. So, kailangan mong intindihin at unawain kung ano ba ang mas makakabuti sa oras na yon. Ito ba ay ipahayag through sa pagsasalita, pagkondina? Kasi alam naman natin na hindi lang tayo yung nagkokondina sa nangyayari sa Gaza. United Nations nga, lahat sila nagkokondina, pero wala naman tayong masyadong nakikitang magandang resulta. So, baka siguro sa panahon ngayon ay palakasin na lang natin yung ating dua, yung panalangin natin na sana ay mawala yung pang-aapi na nararanasan ngayon ng ating mga kapatid na mga sa Gaza. Baka siguro ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang dinggin ang ating panalangin na magbago yung sitwasyon na kung saan sila ngayon ay nandoon. Yes. Allah. Kumbaga, sincere dua at pagpapahusay ng iyong sariling pagka-Muslim, no? Ang isa sa pinakamahalagang hakbang o gawin natin sa mga ganitong nangyayari. Kasi minsan kasi, Sheikh, kumbaga nagiging nadidismaya tayo na nakikita natin parang why the world so blind? Kumbaga, bakit andyan na nakikita na lahat. Just recently nga, di ba, binomba yung people na kung saan nandoon yung mga medics, nandoon yung mga doktor, nandoon yung mga rescuer, nandoon yung mga media individuals. And then, kitang-kita mismo sa video paano binaba yung bomba sa kanila. And they are all dead. Namatay silang lahat. Di ba? And yan ay sa harap ng camera. Nakikita ng buong sandaigdigan at meron yan. Pero ang katotohanan ay bulag ang mga tao sa karapatan ng mga mananampalataya.
Okay? Mm. Because their interest is not really for the justice of these people, but actually the interest of their country, the interest of their power, the interest of individuals na nasa kapangyarihan. No? Hindi naman talaga sila nagbibigay ng care. Di ba? Kaya nga nasasabi ni Sheikh na, ayan, pati yung UN, no? Pati yung human rights, no? Yung pandaigdigang karapatang pangkat pangtao, 'di ba? Nakikita nila 'yan, tinutuligsa nila 'yan. Pero yung tuligsa nila hindi naman nagreresulta ng anuman. Yun yung makikita mo, doon mo makikita na ganun ka hypocrite, Bias. ganun ka bias yung pakialam na mayroon sila. So what will you expect? Ano ini-expect natin? Now, if you post, magsasalita ka ng kung ano-ano ng ganyan, we want to aware people about this. Sometimes, it's okay, but madalas, yung ginagawa natin na ganito, it doesn't really give impact, no? Sa mga, kasi alam na ng mga tao eh. Pero what is the most powerful is the dua, yung sincere dua. Kasi yung panalangin, yung totoong panalangin na ito, sabi mo nga Sheikh, na maaaring maging dahilan kapag ang mga Muslim ay tunay na nagkaroon ng pagkakaisang panalangin. Na ang Allah, kasi pagsubok ito, hindi lang sa mga people of Gaza, but to the entire ummah. Na how are the Muslims being united sa mga ganitong issue? Kasi minsan madalas marami tayong sinasabi sa social media wherein nakakalimutan naman natin sila sa ating sala. Most of the people who are just ranting dito sa social media, where actually in reality hindi nila na-mention in their sujud ang tungkol sa Gaza. O di kaya hindi sila nagsasala. Hindi sila nagsasala. At sa pinaka-worst yun. Pinaka-worst. Di ba? Pinaka-worst yun. So, ang siguro dapat ang pinakabigyan natin ng pansin, magkaroon tayo ng sincere dua. Sincere dua, at ang sincere dua na ito dapat magkaroon ng epekto sa ating pagkatao. That we ourselves as a Muslim, kailangan mong gawing mabuti yung sarili mo, gawin ang responsibilidad mo bilang isang Muslim, dahil our victory is through our righteousness. Yung pagiging matuwid natin. Di ba? Kumbaga, kung hindi tayo nagiging matuwid, natin gagawing matuwid ang ating umma at paano natin masusuportahan ang ating mga kapatid. Tsaka gusto ko lang ipunto, Sheikh Abdul Jabbar. Yes, po. Tayo bilang mga Muslim ay ginagabayan tayo ng katuruan ng ating relihiyong Islam. Yes. May na kung saan ito yung ating sinasabuhay. Bilang isang Muslim, tayo ay namumuhay dito sa mundo na nakabatay yung pamumuhay natin sa Quran at saka Sunnah, kasi ito yung saligan natin. Yes. Ito yung sinasandalan natin Yes. sa pamumuhay. Hindi tayo gagawa ng mga gawain na hindi ito nakabatay sa Quran at saka Sunnah. Hindi tayo namumuhay na pinapairal natin yung emosyon. Kasi kapag yung emosyon yung nangibabaw, ay pwedeng may mga pagpapahayag na manggaling sa iyo na hindi ito, taliwas ito sa katuruan ng ating relihiyong Islam. Yes. Tulad ng halimbawa, may mga tao sinasabi nila wala kayong pake sa halimbawa wala kayong pake kasi hindi kayo kumukundina sa mga ganito ganyan. Sino ba ang nagsabi sa iyo hindi ako kumukundina? Pero ako kinukundina ko yung nangyayari, at the same time ginagawa ko yung part ko as a Muslim batay sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala at saka ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which is kapag yung dua ng isang Muslim towards sa kanyang kapatid na ang dhahril ghaib ay ito ay mas mustajab. Ito ay tinutugon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Much better yung dua kaysa doon sa may mga nasabi ka kung ano-ano, may pwedeng dala ng emosyon, nakasabi ka doon ng mga salita na pwedeng itag ka, yung red tagging, na ang resulta ay mas malaki yung pinsala na maidudulot nito sa'yo kaysa doon sa advantage niya. Yes, Masya Allah. Napakagandang pahayag tungkol sa bagay na yan. And isa sa mga malaking bagay na gusto nating linawin, Sheikh, bago tayo mag-end, is that dahil din dyan sa
sabihin natin freedom of expression is Hmm. kabilang diyan is pagkondena mo sa mga klase na like for example mga products ng Israel. Mm. Umaabot tayo minsan sa punto na kinamumuhian natin yung kapatid natin dahil umiinom Ah. siya ng Coca-Cola or dahil sa nakita mo siya sa McDonald's. McDonald's. And sinasabi mo na nagiging dahilan na I hate that brother because kumakain siya sa McDo and yung McDo is sumusupport sa Israel, 'di ba? And wala kang konsensya, kumakain ka din ng mga Muslim sa Gaza pinapatay. So, pwede mong bigyan ng linaw ito, Chef, because that is also very important na maintindihan. So, yung mga ganyang bagay ay kailangan natin ilagay sa dapat na kalalagyan niya. At saka tayong mga Muslim ay o di kaya ay tayo ay ano ba to? Sinabi sa atin o di kaya pinag-utos sa atin ng ating relihiyong Islam na palagi nating yung husnul dhan, yung maging mabuti yung pananaw natin sa kapatid nating Muslim. Halimbawa, nakita mong pumasok siya sa McDonald's, wag mo agad isipin, huwag mo siyang paghinalaan ng masama agad-agad. Kasi pwedeng may mga rason siya, may mga dahilan siya na mabigat, nakatanggap-tanggap sa relihiyong Islam kaysa doon sa paghihinala mo sa kanya. Anong sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iyyakum wad-dhann fa inna dhanna akdhabul hadith. Inyong iwasan ang masamang hinala kasi ang masamang hinala yan ang pinakasinungaling na pag-iisip. Malay mo yung pagpasok niya halimbawa sa McDonald's ay talagang siya ay gutom na gutom. Napapasok siya doon sa kaida na ad-darura. Ipagpalagay natin na may mga hindi natin sinasabi na ipagpalagay natin na may mga haram doon na siya ay nasa estado na kumbaga kailangan niyang kumain kasi kung hindi siya kakain ay pwede niyang ikamatay. Na nagkataon na ang pinakamalapit na napuntahan niyang restaurant ay McDonald's. So kailangan natin lawakan yung pag-iisip natin. Ang McDonald's, Chef, is kilala bilang non-pork na restaurant, as I know, no? And we have to understand also na ang pagkain sa McDonald's ay hindi haram as long as hindi haram yung nisa-serve dito. Yun yung asal niya Yun yung basic niya. So it's a matter of it's the issue of boycotting. It's the issue of boycotting lang. Na kumbaga ayaw mo. So it's your own virtue na mashallah hindi mo magawang kumain mula sa McDo kasi alam mo na ito'y sumusuport doon. Pero at the same time, still yung pagkain doon hindi nangangahulugan nagiging haram to. Di ba? So kung pumasok siya sa McDo, halal pa rin yung pagkain niya doon. Pero kung siya hindi nagbo-boycott, hindi yun nangangahulugan mas mababa ang pagkakamuslim niya kaysa sa pagkakamuslim mo. Dahil hindi naman haram yung pinuntahan niya at wala namang haram na kakainin niya. Di ba, Chef? Tama. Oo. So, hindi nangangahulugan na halimbawa, lahat kayo nag-boycott. Pero hindi nangangahulugan na nakita mo yung kapatid mo na alam mo na nagbo-boycott din siya at nagawi sa McDo o di kaya ano man yung ginawa niya na kasama sa mga produkto ng mga Hudyo na wag mo na hindi pwedeng paghinalaan mo siya ng masama. Yes. Dito sa puntong ito kailangan mong lawakan yung pag-unawa mo sa iyong kapatid kasi hindi mo alam kung ano yung rason kung bakit niya yung ginawa. Baka kung nalaman mo ay kumbaga mahiya ka sa sarili mo sa paghihinala mo sa kanya ng mga masama. And you always have to go back into the basic, the fundamental, which is aslu shay halal. Maliban lamang kung ito ang original, fundamental na batas sa isang bagay, ito ay halal. Maliban lamang kung ito ay may dalil ng paghaharam. So you have to go back into that kasi hindi dahil sa ipinag-boycott mo yan, haram na yan. Hindi yan haram dahil ni-boycott mo. Mahirap kasi yung ganun di ba? Na ni-judge natin yung brothers natin dahil in fact titingnan natin siya. Ano ba ang product natin? Ano ba even the money we use is actually circulating
within the hand of the Jews. Mm. Internationally, kung tisipin natin, because they have the international bank. Di ba? At saka kung titingnan mo, ano bang produkto natin na hindi nagkakaroon ng pagbigay ng Magbe-benefit sa benefits sa mga mga Hudyo. Jew. Namonopolize na nila ang buong daigdig. Pangalawa, ang boycotting, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam during the war between the Muslims and the kuffar sa Quraysh, hindi naman ang Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil kalaban niya ang Quraysh ay pinagbawal niya ang mga produktong pumasok sa Madina mula sa Quraysh. If you go back and read the history, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam pinahihintulutan niya ang mga products of the Quraysh na magbili doon, magbenta din sa kanila doon. Although they are part of the early na digmaan na hinahunting nila yung caravans of the Quraysh, but in the later part of the history ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, makikita mo na inalaw niya yung hindi lang si Quraysh, even si other part of the Arab Peninsula na produkto ng mga non-Muslim, if specifically the Christians, pati sila, hindi pinagbawalan ng propeta na kainin o gamitin yung produkto nila. Although they are in war. Ang mga Muslim, ang mga Kuffar Quraysh, for example, they are at war. Pero hindi naman pinagbawal ng propeta na gamitin yung produkto mula sa kanila. So it's also understanding na we have to look at pagdating dyan sa issue ng boycotting, So nawa ay alhamdulillah na nagbigay ito ng aral sa atin lahat tungkol sa issue na yan. And alhamdulillah, bilang panghuling bahagi ng ating discussion, Sheikh, gusto naming hilingin sa inyo ang inyong conclusion dito sa topic na ito. So, ang alam natin o di kaya ang pagkatapos ng diskusyon natin nito, nalaman natin na ang malayang pagpapahayag ay isa itong pribilehiyo. Yes. Na both ang ating saligang batas at ang ating relihiyong Islam ay pinagkaloob sa atin. Ngunit ito ay may mga limitasyon na kung saan hindi mo pwedeng gamitin ito ng basta-basta. Kasi ang tinitingnan ng ating relihiyong Islam at saka ang ng Estado ay ang pangkalahatang kabutihan o di kaya pangkalahatang kapayapaan at saka yung kaayusan. So kung itong pribilehiyong ito ay magdudulot ng karahasan o di kaya ng kapinsalaan, ay dun na yung limitasyon ng ating pagpapractice ng itong freedom of expression. Ang masasabi ko rin, itong freedom of expression ay kailangan ay gamitin natin ito batay sa ating saligang ang Quran at ang Sunnah, kasi as a Muslim ay protektado tayo at ginagabayan tayo ng ating Sharia Islamiyya. At ito ay isang magandang paraan para ma-aware ang mga kabataan kung paano nila ipapractice, lalo na sa panahon natin ngayon na may masyado nang involved yung mga kabataan sa social media, na kung saan pagkatapos nito ay malaman nila kung paano nila gagamitin ng wasto ang kanilang karapatan sa freedom of expression. MashaAllah, tabarakallah. Alhamdulillah, isang makabuluhan na naman po ito. Alhamdulillah, isang makabuluhan na naman ito na episode na natapos natin dito sa Detox. At alhamdulillah, ito ay nagbigay sa atin ng maraming aral, nagbigay sa atin ng maraming mabuting opinion, na mapagpupulutan natin ng aral sa sarili natin. At alhamdulillah, hinihiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na magsilbi itong paalala sa atin, anumang naging napahayag ng ating kasama, ng ating bisita na Sheikh Muhammad Saddam sa issue na ito, sa topic na ito, ay magsilbing aral at ideya na mabuti para sa atin lahat. At insyaallah ta'ala, abangan na naman po ninyo kami, insyaallah, sa susunod natin na episode ng Detox. Pangwalo po ito na ating episode. At abangan nyo kami sa susunod na episode kung saan tatalakayin natin muli ang mga mahalagang issue, suliranin at mga banta na nandito sa ating ummah. Kaya insyaallah ta'ala, dito sa programang ito, dapat may pakialam ka
Ito po ang inyong kapatid, si Ustad Abdul Jabbar Anso Montanir, at ito ang inyong programa, ang Detox. Kasama pa rin sa episode na ito, Sheikh Muhammad Saddam Naga. Alhamdulillah, maraming salamat sa inyong lahat.